sa lahat. Sa pool sa CCTV, ang bantay sa lakay na pag-atake ng isang kawatan sa Parañaque. Hindi alam ng mga nakatira sa bahay na ito, magdamag na pala nilang kasama sa loob ang magnanakaw na nagtago muna sa isang kwarto. Natangay ang mga mamahaling gadgets gaya ng drone at iba pang kamera na pagmamay-ari ng isang kilalang photojournalist. Ang buong kwento ng nangyaring nakawan, abangan. Ngayong ikalabing-anim na araw ng Disyembre taong 2024. Mary Jane Veloso nasa Jakarta na bago siya iuwi ng Pilipinas na posible nang mangyari bukas. Pamilya ni Mary Jane sabik nang makasama siya ngayong Pasko. Sa wakas po, makakalaya na po yung mama ko. Mararanasan ko na pong magkaroon ng nanay. 138 million pesos na budget para sa anniversary celebration ng PhilHealth, pinutakti ng batikos. Mga t-shirt, tumbler at iba pang giveaway sa kanilang mga empleyado, pinondohan ng higit 24 million pesos. Nananawagan na ang MMDA. Planuhin na raw ang biyahe sa huling weekend bago magpasko para maiwasan ang Carmageddon. Koreanong akyat bahay sa pool sa CCTV. Tinangay ang mamahaling tsinelas ng kanyang amo. Babae sa Davao del Sur, sinaksak ng selosong ka-live-in. Ginamit na kutsilyo. Iniwang nakabaon pa sa dibdib ng biktima. Mga iskolar ng bayan, may pa-bonfire sa Diliman matapos muling magkampiyon sa UAAP ang UP Fighting Maroons. Sisilipin natin yan live. Ito na nga ang maiinit na showbiz balita. The Kingdom star Sue Ramirez may bagong tsaa tungkol sa kanila ni Dominic Roque. Hindi malamig yung Pasko ko. Kayo. But wait, there's more. Kissing video ni na Sunshine Cruz at Atong Ang sa isang sabungan, viral. Inilipat na sa Jakarta, Indonesia si Mary Jane Veloso bago siya iuwi dito sa Pilipinas. Ayon sa isang source ng News 5, posibleng bukas ibiyahe pa uwi ng bansa si Mary Jane. Ang kanya namang pamilya, sabik na siyang makasama ngayong Pasko. At live mula sa NAIA, nasa frontline balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, sino ang mga susundo kay Mary Jane? JB, ilang matataas na opisyal nga mula sa DOJ, NBI at DFA ang palipad ngayon sa Jakarta, Indonesia para sunduin si Mary Jane Veloso. Sa buong maghapon na ito ay inayos ng Indonesian government at ang Philippine government yung mga huling dokumento para maitransfer na o maisalin na sa kustodiya ng Pilipinas si Mary Jane Veloso. Masaya at maaliwalas ang mukha ni Mary Jane Veloso sa kanyang paglipat mula sa piitan sa Yogyakarta papuntang Jakarta. Sa loob ng 14 na taon, nagpalipat-lipat si Veloso sa 3 piitan sa Indonesia. Sa Jakarta na pinaplansya ang transfer documents ni Mary Jane para muling maibalik ang kanyang kustodiya sa Pilipinas. Kahapon, nakatakda sanang lumipad pa Indonesia ang magulang at 2 anak ni Mary Jane Veloso. Ito na sana ang huling compassionate visit nila kay Mary Jane. Pero ang pagbisita mula December 16 hanggang 18, pinakansela na ng Indonesian government dahil sa nangyaring paglipat ng kulungan. We were advised na to wag na ituloy yung visit kasi baka wala rin silang maabutan doon. Andito kami sa Jakarta ngayon. Once we are informed na andito na si MJV, we're hoping to get consular access. And then from there, we'll know na kung kailan na talaga siya makakalipat papuntang Manila. Kahit pa hindi natuloy ang pagbisita, galak na galak pa rin ang 16 anyos na bunsong anak ni Mary Jane. Nagpapasalamat po ako sa Indonesian government dahil po sa wakas po, makakalaya na po yung mama ko. Mararanasan ko na pong magkaroon ng nanay. Dahil po 1 taon at 4 na buwan po ako nung nakulong po yung nanay ko. Sa unang araw ng simbang gabi, nagtungo ang pamilya Veloso sa Baclaran Church. Dito nila ipinagpasalamat ang nalalapit na pagbabalik bansa ni Mary Jane. Noong 1 linggo, kinumpirma ng Department of Justice at Department of Foreign Affairs na bago magpasko, maibabalik na si Veloso sa bansa. Ididiretso siya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Dito niya kukumpletuhin ang kanyang sentensya habang hindi nabibigyan ng executive clemency ni Pangulong Bongbong Marcos.
Bigli sa katatapos lang na press con sa Jakarta, Indonesia ay nakumpirma natin na bukas ay didiretso na nga ng airplane o ng airport. Ito nga si Mary Jane Veloso. Exactly 12:50 Philippine time ng Wednesday ng madaling araw yung kanyang flight doon sa Jakarta. So roughly mga 5 a.m. ng Wednesday ay nasa Pilipinas na itong si Mary Jane. At pagkatapos nga nun ay ididiretso siya agad sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Pero ang nakuha nating information naman sa DOJ ay isa sa ilalim muna siya sa medical assessment dahil nga doon sa lumalala na sakit niya sa ovaryo at sa dibdib. Gigi. Maraming salamat, Reynel Pawid. Sa pool sa CCTV, ang bantay sa lakay na pag-atake ng isang kawatan sa Parañaque. Ang suspect magdamag na palang kasama ng mga biktima sa loob ng bahay habang nagtatago sa isang kwarto. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dahan-dahang naglalakad ang lalaking yan na nanloob sa bahay ng award-winning photojournalist na si Ezra Akayan nung Biyernes ng madaling araw sa Parañaque. Sumilip pa ang kawatan sa isang kwarto. Tila naniniguradong tulog nga ang mga nakatira roon. Maya-maya isa-isa niya nang pinagdadampot ang ilang mamahaling gadgets sa bahay. Pumasok pa ang kawatan sa kwarto ng isang bata at may ninakaw rin sa loob. Kabilang daw sa tinangay ang isang laptop, camera, satellite internet device at drone. Ang mga ninakaw, aabot daw ng kalahating milyong piso ang halaga. Ayon kay Akayan, posibleng sinira ng lalaki ang bintana ng isang kwarto para makapasok sa bahay. Ang nakakakilabot pa raw, nalaman nilang gabi pa lang ay kasama na nila sa loob ng bahay ang kawatan. Nakita namin na noong mga around 6 to 7 p.m. Pagbukas-bukas yung pinto, doon namin na-realize na nandun na siya, nanonood lang siya, nag-aantay. Naaresto naman ang suspect matapos may makapagturo sa kinaroroonan nito. Nakatulong din daw ang mga tattoo sa braso niya para matukoy ang pagkakakilanlan ng suspect. Sa naungkal naming record dito sa suspect naming naaresto, siya ay dating may kasong pagnanakaw din. May kasabwat pa raw siyang nagsilbing lookout. Depensa naman ng suspect na pagbintangan lang siya, hindi raw siya ang nasa video. Ang totoong salarin daw ay ang testigong nagdiin sa kanya. Ipaglalaban ko yung sarili ko, sir, na wala akong alam dito. Ba't ganun, sir? Multi na nagbabago ng tao. Ganyan pang ginagawa sa akin, sir. Maharap ang suspect sa reklamong robbery. Patuloy naman pinaghahanap ang sinasabing kasabwat niya. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Posible daw na makaranas ang Metro Manila ng Carmageddon sa darating na weekend sa Christmas Exodus. Live mula sa EDSA Guadalupe, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, gaano ba kabigat ang traffic dyan ngayon? Alam mo, Julius, grabe ang traffic sa mga oras na ito. Nakikita nyo dito sa aking likuran ay ang sitwasyon dito sa northbound lane ng EDSA Guadalupe. Ang traffic na ito ay nagsisimula dyan sa pagbaba ng Magallanes flyover at ang kabilang dulo na nito ay doon na sa Cubao. Doon naman sa southbound lane ng EDSA magsisimula ang traffic dyan sa bandang Estrella at matatapos yan sa bandang Magallanes. Alam mo, hindi na rin ito bago sa mga motorista dahil kaninang tanghali pa lamang ay ganito na ang sitwasyon dito sa EDSA. Julius. Gerard, gaano na ba karami ang mga motorista dyan sa EDSA? Meron bang way para malaman ito? At itong nangyayari dyan sa likuran mo, yan ba yung may tuturing ng isang Carmageddon? Julius, pagka sinabing Carmageddon kasi, dapat umabot ang volume dito sa EDSA ng 480,000 na mga sasakyan sa isang araw. At kapag umabot dito, ay dapat parang parang parking lot na ang buong EDSA at yung mga kalapit na kalsada dito. Pero sabi ng MMDA, yung sa huling bilang nila ay nasa 464,000 na ang bilang ng mga sasakyan dito sa EDSA kada araw. Hindi pa man yan 480,000 pero malayong-malayo yan doon sa 280,000 na kapasidad nitong EDSA. Kaya ang payo ng mga otoridad sa publiko ay planuhing maigi yung kanilang mga biyahe lalo ngayong weekend dahil inaasahang marami magsisipag-uwian sa mga probinsya kaya dapat ay sumakay na lamang yung iba sa mga pampublikong transportasyon para makabawas sa volume dito sa EDSA. Julius. Sa nakikita natin, Gerard, halos hindi gumagalaw ang mga sasakyan sa likuran mo. Pero ang tanong dyan, meron ba mga alternatibo pang pwedeng daanan para hindi naman maipit sa heavy gat na traffic?
Magandang tanong yan, Julius. Kanina lamang ay binuksan ng lokal na pamahalaan ng San Juan, yung tinatawag nilang West Crame Green Hills Connector Road. Ito yung magkokonekta doon sa Eisenhower Street at doon sa 3rd West Crame Road dyan sa bandang San Juan. Dahil sa kalyeng ito, yung mga manggagaling ng Boni Serrano papunta sa Green Hills ay hindi na kailangan makipagsiksikan pa sa EDSA dahil pwede na nilang gamitin itong shortcut na ito. Itong connector road na ito ay gagawin din daw mabuhay lane, so ito ay magiging alternative route para dun sa mga sasakyan at para mabawasan naman ang bilang ng mga sasakyan dito sa EDSA. Julius. Bukod dyan, Gerard, may chance na bang ma-extend ang operation hours ng MRT at LRT gaya ng panawagan ng maraming commuter? Alam mo, Julius, gustuhin man daw ng Department of Transportation na isagad ito sa 12 midnight yung operations itong MRT at LRT, makakasagasa naman daw ito doon sa maintenance hours ng mga bagon at mga riles. Sa ngayon, ang last trip doon sa North Avenue ay 10:30 at doon naman sa Taft Avenue ay 11 o'clock. Hanggang dito na lang daw muna talaga yung extension na may bibigay nila, Julius. May datos ba kung gaano karami ang dadagsa ngayon sa mga terminal, lalo't uwian na sa mga probinsya dahil doon magpapasko? Sa tansya ng mga otoridad, Julius, dyan sa PTEX ay aabot ng 3 million ang bilang ng mga pasahero simula December 20 hanggang sa unang linggo ng Enero. Sa mga pantala naman ay 4 million at ang huling impormasyon nakuha natin sa NAIA, ang sabi nila ay pwedeng lumampas ng 150,000 ang bilang ng mga pasahero doon kada araw ngayong Christmas season. Julius. Good luck na lang sa ating lahat. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Binabatikos ngayon ng milyon-milyong pisong budget ng PhilHealth para sa anniversary celebration nila sa susunod na taon. Yan ay kahit wala silang matatanggap na budget subsidy mula sa Kongreso. Kaya naman ang mga beneficiaries ng PhilHealth nangangamba. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sa viral post ng kilalang health advocate na si Dr. Tony Liachon, isinapubliko niya ang umano'y breakdown ng halos 138 million pesos na balak daw gastusin ng PhilHealth para sa 30th anniversary party nila sa susunod na taon. Kasama sa paggagamitan ng pera ang pagbili ng mga coffee table book, giveaways, kaliwat ka ng mga party, murals, outreach programs at marami pang iba. Hindi ibinigay ng BICAM ang hinihinging 74 billion pesos sa subsidy ng state insurer sa susunod na taon. Pinagagalaw muna kasi sa kanila ang 600 billion pesos na reserve funds ng PhilHealth. Kaya banat ni Liachon, bakit kailangang garbuhan ang selebrasyon kung mas maraming kailangang pondahan sa susunod na taon? Celebrations are not important kung sakaling may ganitong klaseng problema when the people are suffering. Kung hindi natin sila na-call out ng attention, hindi nila yan pag-iisipan. Depensa naman ng PhilHealth, misinformed ang mga pahayag ni Liachon. Anila, proposal pa lang at hindi pa raw pinal ang breakdown na isinapubliko ng doktor. Wala rin daw irregularidad sa proposal dahil susunod sila sa guidelines ng Government Procurement Act. But that is a budget for the whole corporation para po sa lahat ng regional offices and lahat ng LEO offices, and the celebration po kasi is planned to be done the whole year. Payo naman ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa PhilHealth, wag na raw sanang garbuhan ang anniversary celebration, lalo't nasa higit 21,000 na dialysis patients na raw ang pwedeng makinabang sa 138 million pesos. Pagtitiyak naman ng Department of Health, walang dapat ikabahala ang mga benepisyaryo ng PhilHealth. Oras na matuloy na hindi ito mabigyan ng subsidiya ng gobyerno. Sapat pa rin ang pondo ng ahensya para mabayaran ang premium ng mga indirect contributors o mahihirap na benepisyaryo rin ng ahensya. Mga nananakot lang at nag-agitate yung nagsasabing mawawala ng benepisyo ng PhilHealth. Napakarami po ng pera ng gobyerno. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Bagong laya lang nitong Setyembre pero himas-rehas na naman ang isang lalaking nakulong na ng 14 na taon. Pinagbantaan niya kasi ang kanyang ex nang malaman niyang may iba na ito. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Kalalaya lang pero balik kulungan ang 33 anyos na lalaking ito sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City. Inaresto siya matapos niyang pagbantaan ang kanyang dating kinakasama habang may nakasukbit pang baril. Nagkataon namang may kapitbahay na pulis ang biktima.
Agad siyang nakahingi ng tulong kaya naaresto ang suspect. Nakumpiska ang baril na isa lang palang replika. Sa presinto, inamin ng suspect ang pagbabanta. Sumama raw ang kanyang loob nang malamang may iba ang kanyang dating kinakasama. Wala po siya makita nun. Kasi po nagbubuntis po siya. Anak niyo ba yung pinagbubuntis niya? Sabi niya po. Pero na-discover mo raw na may iba na siyang kinakasama. Yung nga sabi niya nga po, ibang araw po papakilala yung ama, hindi ako. Nitong Setyembre lang, lumaya ang suspect mula sa 14 na taong pagkakakulong para sa kasong robbery with homicide. Ngayon, mahaharap siyang muli sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Higit isang linggo na lang bago magpasko at nagsimula ng dumagsa ang mga mamimili sa Divisoria. Bukod sa mga damit at laruan, mabenta ngayon ang tinatawag nilang Christmas Scratch Cards. Live mula sa Divisoria, nasa Frontline ang balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang dami ng mga tao dyan? Julius, Lunes na Lunes pero parang pang weekend na yung dami ng mga taong namimili nga dito sa DV na itinuturing pa rin best place to be kung naghanap kayo ng mga bibiling items na mura o swak sa budget. Kumakapal na yung bilang ng mga namimili rito dahil nga marami pa rin mga ibinibentang mga click o yung mga mabenta at syempre pasok pa o mura na mga pangregalo. Magpili po tayo ng dahil sa mga tao. Huwag na po kasi kayo lumagpas sa itinakdang tindahan ninyo. Mayat maya ang pag-iikot ng mga pulis mobile sa mga maliliit na kalye sa Divisoria, Maynila. Halos wala na kasing madaanan. Bukod sa mga nakapwestong tindahan sa bangketa, nagsisimula na ring dumami ang mga namimili. Ang kaso, sabi ng mga nagtitinda, maraming nga tao, dumadaan lang sila tumitingin pero hindi sila bumibili. Kakambas-kambas muna kung saan mura, doon sila bibili kung babalikan nila, kung may pera na sila. tingin nila karamihan ay naghahanap lamang ng pang-exchange gift o pang-giveaway. Sa mga may budget na 100 piso, mabenta rito ang mga malalaking tote bag. Meron ding tuwalya na 3 for 100. Pati na ang mga ternong may iba't iba pang disenyo na pwedeng pantulog. Ang mga labubo stuffed toy na pwedeng keychain na dating nasa 350 hanggang 450 pesos noon, binagsak na sa 100 pisong kada piraso ngayon. Hinabos ng bentahan talaga. Malulugi po pag hindi binagsak ang presyo. Meron din pang regalong damit para sa mga fur babies na nasa 150 hanggang 350 kada isa. Sabi ng ilan, halos magkasing presyo na raw mga ibinibenta sa mall at Divisoria. Pero para sa mga suki ng DV gaya ni Flor, ito pa rin daw ang takbuhan niya para makabili ng mga ipangreregalo bago umuwi ng Iloilo. Makamura ka, makarami. Kaysa sa mall, pwede maka-wholesale, ayun. Kaysa sa mall, pa isa-isa lang. Para mas may thrill, descratch ang pwedeng maging pakulo ng mga ninong at ninang sa kung magkano ang pwedeng matanggap ng kanilang mga inaanak. Actually, meron ding mga blanco pa na ikaw mismo maglalagay nung amount o halaga. Mas click ito o mabenta sa mga online stores. Pero meron na rin mga ilan-ilan na nagbebenta nito o nagtitinda dito sa Divisoria. Muli namang nagpaalala mga pulis na maging alerto sa mga mananamantala. Unknowingly, na kukunin niya attention mo, halimbawa maghuhulog ng barya or bigla ang bubungguin o kung bigla ang sisipatin ng payong, makukuha ang attention. Sa kabilang banda, yung kabilang side mo naman, yun na pala, tinitira na pala yung gamit mo or yung bag mo. Julius, sa kabila ng dumaraming bilang na ng mga namimili rito sa Divisoria, Maynila, nananatiling zero crime rate pa rin pagdating sa mga theft at robbery cases dito nga sa lugar. At sa ngayon, nakatakda na rin magpakalat, nangaabot sa halos 100 pulis, no? Although may mga nakakalat na, magdadagdag pa lalo sa papalapit na Pasko't Bagong Taon. Mabilis lamang na traffic situation dito, nakikita nyo naman sa aking likuran, halos mabagal na yung daloy ng mga sasakyan dito sa may Juan Luna Street, galing yan sa Binondo, Oongpin, palabas doon sa may Recto Avenue. Sumasabi din kasi sa mga sasakyan, yung mga taong naglalakad at yung mga may daladala pa mga carts, no? Dito sa area. Inaasahan na mas dadami pa yung buhos ng mga namimili at mamimili dito sa DV pagdating ng Biyernes o sa huling weekend bago magpasko. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez.
Tumataas ang posibilidad na maging bagyong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa sa loob ng bansa. Huli itong namatan sa layong 225 kilometers east-southeast ng Tagum City, Davao del Norte. Una nang sinabi ng Pag-asa na posibleng magkabagyo bago ang Pasko. Nakapaloob ang binabantayang LPA sa Intertropical Convergence Zone na umiiral sa Mindanao. Dahil sa pinagsamang epekto ng LPA at ITCZ, asahang magiging maulan sa rehiyon. Shear line naman o salubungan na mainit at malamig na hangin, kaya mataas ang tsansa ng mga pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon. Hanging amihan naman nakakaapekto sa Northern at Central Luzon. Sa Metro Manila, magpapatuloy ang maaliwalas na panahon hanggang bukas. Pero posible ang biglang ulan dulot ng localized thunderstorms. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Kumpirmado, hindi po kasama sa listahan ng samahan ng mga malalamigang Pasko si Sue Ramirez. From last month na sightings nila ni Dominic Roque sa Siargao, abay ngayon hayagan na ang pagdidate ng dalawa. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfort. Hindi malamig yung Pasko ko. Kayo. Pak! Ganyan sumagot! Umaatikabo na talaga ang romansa sa buhay ni The Kingdom star Sue Ramirez. Matapos nga niyang umamin na nagde-date na sila ni Dominic Roque. Viral at patok ang bawat galaw nila sa netizens. Mostly favored at sinasabing bagay sila. Ang tawag na nga sa tambalan nila, Dom and Sue. At level up na ang sighting sa dalawa. Just recently, sa car dealership sila nakita at viral na viral ito. Pero okay. Hindi pa. Ah! Wala akong alam kasi sa pagbili ng kotse. And since he's been working with car brands, natatanong din ako ng mga insights niya, kung baka may mga pwede siyang masuggest sa akin. So nag-check kami ng mga cars. Bago ang aminan ng Dom and Sue, nag-viral ang kissing video nila sa isang bar sa Siargao last month. Ilang beses din silang naispatang magkasama sa nasabing island province. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod sa poll sa CCTV, lalaking yan tumawid sa gitna ng NLEX habang tinatakasan ang mga hijacker. Selosong asawa, pinatay sa saksak ang kanyang kinakasama. Kutsilyo, iniwan pa nakabaon sa dibdib ng biktima. At live tayong makiki-bonfire para sa UAAP champs na UP Fighting Maroons. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Umarangkada na ang simbang gabi. Kaya silipin na ho natin ang sitwasyon sa Quiapo Church. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami na ba ang nagsisimba dyan ngayon? Julius, maaga pa lang ay nagsidatingan na ang mga dadalo sa ikalawang simbang gabi dito sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno sa Maynila. Kung marami na ang tao ngayon, asahan daw na mas dadami pa yan mamaya. Dave, kanina ay nakita natin yung sitwasyon sa EDSA. Super heavy ang traffic. Diyan sa area mo, kamusta ang lagay ng traffic? Dito, Julius, sa Quezon Boulevard, natatanaw ko sa kaliwa ko na maayos naman yung sitwasyon ng trapiko. Medyo may pagbagal lang doon sa northbound o yung papunta sa Espanya dahil nga nag-aabang ng ng masasakyang bus yung mga galing sa trabaho. Ano naman ang paalala ng simbahan sa mga gustong kompletuhin itong siyam na simbang gabi?
Julius, kanina may nakausap nga tayong pare na ang paalala niya sa atin na kapag pupunta tayo sa simbang gabi, yan ay dapat taos sa ating puso. Hindi lang dahil inaya lang tayo ng barkada o inaya ng pamilya o dahil lang may hiling tayo sa Diyos. Dapat daw kusang loob tayo nagsisimbang gabi. Julius. Maraming salamat, Dave Abuel. Disgrasya sa simbang gabi, sugatan ng isang dalaga matapos mabundol ng umaharurot na motor sa Magpet, North Cotabato. Pauwi ng dalaga na mabangga ng motor sa harap mismo ng simbahan sa Barangay Poblasyon. Pareho nagtamo ng bali at sugat sa katawan ng biktima at ang minor de edad na lalaking rider. Walang suot na helmet ang rider at wala ring lisensya. Nagpapagaling na sila sa ospital. Nagkaaregluhan na rin ang biktima at rider. Nang hijack saka ninakawan ng mga armadong lalaki ang 3 sakay ng isang van sa Bulacan. Aabot sa ₱250,000 ang natangay sa mga biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Faith Del Mundo. Kita sa CCTV ang lalaking tumawid sa NLEX sa Bukawi, Bulacan. Tinakbuhan niya ang mga nang hijack sa itim na van na sinasakyan ng kanyang negosyanteng bayaw. Kwento ng nakatakas, tanghali nung Martes nang hinarang sila na nakasasakyan ng mga armadong lalaki sa bahagi ng NLEX sa Barangay Patubig sa Marilao. Hinijak na mga salarin ang itim na van kung saan nakasakay ang isang negosyante, kanyang pamangkin at kanilang driver. Dahil nakakonvoy lang at sa hiwalay na van nakasakay, nakatakbo sa highway ang lalaking nakunan sa CCTV. Nakatakas siya. Papunta sana silang Maynila para bumili ng gamot para sa pharmacy business. Pero nag-iba ng ruta ang hinijak na sasakyan. Piniringan umano at iginapos ang 3 biktima saka ibinyahe pa Hacienda Luisita sa Tarlac. Doon sila iniwanan ng mga suspect. Tinangay ang ₱500,000 na dalang pera ng biktima pambili sana ng mga ibebentang gamot. Tingin ng Marilao Police, planado ang nangyari. Paglabas, sumunod agad tong mga suspect natin. Binuntutan sila. Doon nga sa pagdating dito sa may Duhat, Patubig Road, yung service road natin nakatabi ng NLEX, doon sila blinak. Inimbestigahan na ng PNP ang pagkakilanlan ng mga suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Para maghatid ng mainit na update sa Frontline ng sports, makakasama natin muli si PVL star Fifi Sharma. Welcome back, Fifi. Thank you, Julius. Mga kapatid, nagbabalik na sa UP Fighting Maroons ang championship sa UAAP Men's Basketball. Magandang offense ang ipinakita ng Maroons para pataobin ang last year's champions na De La Salle Green Archers. Nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. This is the guy that UP needs to get going. Bigay todo ang UP Fighting Maroons at De La Salle Green Archers sa do-or-die Game 3 ng UAAP Men's Basketball Tournament. Unang nakaabante ang UP ng 6, 42-36 sa halftime. Pero pagdating ng third quarter, mas umigting pa ang opensa ng UP. Nagawa pang makalamang ng 14 puntos sa isang bahagi ng laro. Pero ang Green Archers nakipagsabayan sa pangunguna ni two-time MVP Kevin Kiambao. Dikit ang magkabilang panig bago magpakawala si Francis Lopez ng mainit na tres. Topside 3, down, it goes! Hindi na nagawang humabol ng Archers matapos niyan. Final score, 66-62 para sa UP. Secure, and UP is back on top of the UAP mountain. Tinapos ng Fighting Maroons ang 2-year drought matapos huling magkampiyon noong 2021. Nanguna sa opensa ang graduating big man na si Quintin Millora Brown with 14 points and 10 rebounds. Habang nagtala naman sina Finals MVP JD Kagulangan at Francis Lopez ng tig 12 puntos sa historic win. Kung kukumpara noong nakaraang season, halos pareho lang din yung naging senaryo pagdating ng finals between UP at La Salle. Parehong nagtabla at umabot sa Game 3. Yun nga lang, mas pinatunayan ng UP na mas handa na sila ngayon upang makuha ang kampyonato. Samantala, proud naman si head coach Goldwin Monteverde sa kung paano sinuong ng kanilang team ang pressure bago makamit ang tagumpay. From the start ng season, after namin matalo last year,
talagang araw-araw yung tinatrabaho nila, yung ups and downs namin. I'm very proud of each of everyone sa team namin. Si Lopez naman, hindi raw ininda ang pambabash sa kanya matapos nilang mabigo sa Game 2 ng finals. I'll practice my shot, definitely. Practicing my shot. And, I think it was worth it. We got the championship. Pagkatapos ng game, nagpakita naman ng sportsmanship ang dati ring Green Archer na si Kagulangan. Nakiisa siya sa pagkanta ng DLSU hymn at nakipagkamay sa ilang players ng Lasal. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyo, News 5. Susunod, selosong asawa pinatay sa saksak ang kanyang kinakasama. Kutsilyo iniwang pang nakabaon sa dibdib ng biktima. Sa pool sa CCTV, sumingit na rider, patay matapos mahagip at magulungan ng bus sa Antipolo. At paghalik ni Sunshine Cruz kay Atong Ang habang nasa sabungan, usap-usapan na. Yan ang iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Patay ang isang rider matapos mabangga at magulungan ng bus na magfi-field trip sa Antipolo City. Itinanggi naman ng driver ng bus na siya nga ang nakabangga sa motor. Nasa frontline balitang yan si Gary De Leon. Pasado alas 4 ng madaling araw ng Biyernes, makikita ang pagdaan ng magkasunod na bus sa Boliran Road sa Barangay San Isidro, Antipolo City. Parang normal naman. Pero pagkarating ng ikatlong bus, sa kantong ito sa kapalang makikita sa CCTV ang nakahambalang na motor at ang rider sa kalsada. Nasagasaan na pala ito ng bus. Naisugod sa ospital ang rider na si John Limuel de Sierra pero dead on arrival din. Base sa investigasyon, inarkela ang tatlong bus ng isang private school para sa kanilang field trip. Natuntun naman ng mga otoridad na ikatlong bus matapos itong maplakahan. Sa isang amusement park sa Laguna, nahuli ang driver. Bukod sa hit and run, tinitingnan din kung naaksidente ba ang biktima bago mabangga ng bus. Hindi natin alam kasi baka naman lifeless na siya anong nagulungan or siya ang naging dahilan ba't siya namatay. It's up to the autopsy or the medical certificate kung ano yung lalabas din. Kwento naman ng pinsan ni De Sierra na nakita sa nangyari, sinubukang mag-overtake ng pinsan niya pero nasagi ito ng bus. Nasa kustudiya na ng Antipolo City Police ang driver. Itinanggi naman niyang siya ang nakabangga sa rider. Hindi ko napansin na may nakasunod sa akin na motor o ano man po. Tima lang din po ako dito eh. Desidido ang pamilya ng rider na sampahan ng kaso ang bus driver. Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nakatarak pa sa dibdib ng isang babae ang kutsilyong ginamit sa pagpaslang sa kanya sa Digos City, Davao del Sur. Ang suspect, ang ka-live-in partner niyang si Loso. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Nakahandusay habang may nakabaong kutsilyo sa dibdib. Ang walang buhay na si Mavil Rose Makatiog, 24 anyos, nang madatnan sa loob ng kanilang bahay sa Digos City, Davao del Sur, linggo ng madaling araw. Ang suspect, ang kinakasama nitong si John Christian Ampo, 28 anyos. Dito sa kanilang kwarto ginawa ng suspect ang pananaksa sa kanyang live-in partner kahapon na madaling araw. Ayon sa mga kapitbahay, wala umano silang narinig na ingay o komosyon bago at pagkatapos nangyari sa krimen. Lumalabas na selos ang punot dulo ng pananaksak. Matapos ang krimen, mabilis na tumakas si Ampo at nagtago sa bahay ng kapatid. Bumalik yung suspect sa bahay ng kanyang kapatid. Duguan na yung mga t-shirt, kasama na yung anak na 4-year-old. So, para tumakas. Doon na siya nahuli ng mga pulis. Nang mahimasmasan ang suspect, humingi ito ng tawad sa anak at sa pinatay na asawa. Sayluwa ko na.
Dako nga na Ginoo. So papa na. Selo ako na. Selo ako. Sa mga asawa ko, selo ako. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng reklamong murder ang suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Alive na naman ang mga marites online. Dahil sa viral na kissing video ni na Sunshine Cruz at negosyanteng si Atong Ang. Ang tanong tuloy ng online world, magjowa na ba sila? Sa video na nakunan ang paglapit po ni Sunshine sa nakaupong negosyante. At nang makalapit ay yun na. Nangyari po yan sa isang derby event. Bago po yan, nakunan din ang dalawa sharing a kiss sa isa pang event. Ang mga eksenang halika na yan nagpaugong sa usap-usapan kung ano nga ba ang real score sa kanila. Wala pang confirmation nor denial sina Sunshine at Atong tungkol dito. Single naman si Sunshine after ending her 6-year romance kay Maki Matay. Susunod sa Pulsa CCTV, Koreanong akyat bahay tinangay ang mamahaling tsinelas ng kanyang amo. Misteryosong drone umaligid sa New Jersey sa Amerika. Hamon tuloy ni US President Donald Trump, pabagsakin na yan. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang Koreano matapos nakawan ang kanyang among Koreano rin sa Parañaque. Kabilang sa tinangay ang ilang mamahaling gamit at higit 2 million pesos na pera sa e-wallet. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Dahang-dahang isinara ng Koreanong ito ang pinto ng isang bahay sa Parañaque nitong Huwebes. Pag-aari ng kanyang boss na isa ring Koreano ang naturang bahay. Mapapansing may dalang bag, rubber shoes at itim na pares ng tsinelas ang lalaki. Mamahalin ng tsinelas na nasa 50,000 ang halaga. Ang problema, hindi pala sa kanya ang tsinelas, kundi sa kanyang boss na nagtatrabaho sa isang kasino. Dahil staff sa nito, hindi nagduda ang iba pang empleyado roon nang lumabas ang suspect mula sa bahay. Ayon sa mga pulis, bukod sa tsinelas, posibleng ninakaw din ng suspect ang relo ng biktima na may halagang 1.5 million pesos. Pati raw electronic wallet ng biktima na bawasan ng pera ng higit 2.2 million pesos. Ang total nito is more or less 4M sa together yung money tsaka market value nung nakuha niya. Agad namang inaresto ang suspect nang muli itong bumalik sa bahay ng biktima. Umami naman siya sa krimen pero tsinelas na lang ang nabawi mula sa kanya. Posibleng naibenta na ang relo. Depensa ng biktima, akala niya ay kanya ang tsinelas na naiuwi niya. Pero wala raw siyang kinuwang relo at pera. I have another black slipper, but my mistake. It's similar slipper. How about the watch? It's missing. No, never. I swear, never. How about the missing money? No. Ayon sa polis, hindi na matrace kung kanino naibenta ang relos. Inaalam pa kung maibabalik ang perang posibleng naitayanan ng suspect sa kasino. Nakakulong na sa Parañaque City Police Station ang suspect na maharap sa reklamong qualified theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nababahala ang mga taga New Jersey sa Amerika sa mystery drone na naglilipana sa ere. Kung ano yan, alamin sa Frontline News Abroad. It's not a bird, it's not a plane, kundi drone? Mabilis at agaw pansin sa ere ang gumagalaw na bagay na yan sa New Jersey sa Amerika nitong mga nakaraang linggo. Nakikita raw yan sa mga residential area, restricted sites at mga critical infrastructure.
At tuwing gabi lang ito lumalabas. Kaya ang mysterious drone, ikinabahala na ng publiko. Base sa report, bukod sa New Jersey, namataan din ito sa New York, Connecticut, Pennsylvania, Massachusetts at Virginia. Dahil dyan, pati ang Democratic Senator na si Andy Kim napamonitor na rin. Sa isang X-thread, sinabi nitong gumagalaw pa halang ang mga ilaw na hindi kayang gawin ng mga eroplano. Pero kalaunay sinabi niya na base sa obserbasyon kasama ang mga pulis, mga eroplano ang namamataan sa estado. Pero ang tanong, bakit iba ang itsura? Isang netizen din ang nagsabi na noong nakaraang buwan pa may pagala-galang drone tuwing gabi. Pero wala pa diyang sagot ang gobyerno. Hinimok naman ni US President-elect Donald Trump ang Biden administration na alamin ng umano'y mystery drone. Kung hindi raw ito maipaliwanag, sinabi ni Trump na shoot them down. Sa joint statement ng US Department of Homeland Security at FBI, walang ebidensya na may banta ang mga drone sa national security. Iniimbestigahan na rin daw nila kung isa nga ba itong drone o aircraft. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Biyaheng Korea na ang two-time UAAP MVP ng De La Salle Green Archers na si Kevin Kiambao. Yan ay para i-pursue ang kanyang professional basketball career. Isang araw matapos matalo sa UP sa finals, nagpasalamat si Kiambao sa Lasallian community sa 3 taong ginugol niya bilang student athlete. Pinasalamatan niya rin ang kanyang pamilya, teammates at management ng kanyang koponan. Sabi pa ni KQ, dito na raw nagtatapos ang college career niya. Balak na niyang mag-focus sa pangarap niyang makapaglaro sa NBA. Sisimulan daw niya ang journey na yan sa Korean Basketball League o KBL. Maglalaro si Kevin sa Goyang Sono Sky Gunners. Best of luck, Kevin! Susunod, ilang bahay sa Lopez, Quezon, umangat ang lupa kahit hindi naman lumilindol. Bakit kaya? Mag-iina sa Talisay, Cebu, pinagbabaril ng sarili nilang padre de pamilya. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakaligtas sa mag-iina sa pamaril ng kanilang padre de pamilya sa Talisay City, Cebu nang biglang atakin sa puso ang gunman. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Tama ng bala sa ilong at dibdib ang tinamo ng dalawang magkapatid habang ang ina nila may daplis naman sa balikat. Biktima sila ng kanilang namaril na padre de pamilya sa loob mismo ng kanilang bahay sa Talisay City, Cebu kahapon. Nakaligtas ang mag-ina nang biglang atakihin sa puso ang gunman. Namatay siya. Base sa investigasyon, nag-aalmusal ang pamilya nang bigla na lang pagbabarili ng suspect ang kanyang asawa at mga anak. Good siya. Tragic. And then, traumatic siya sa amo. Especially sa ako, sa akong sister. Unta, wani ani nabuhat. Nasuryahan na unta na mo. Ayon sa pamilya, nagbago ang ugali ng kanilang padre de pamilya matapos itong tumigil sa pagtatrabaho bilang seaman. Lalo na raw na magka-stage 4 kidney cancer ang kanilang ina. Dumagdag din na kailangan na nilang ibenta ang kanilang ari-arian para may pandagdag pera. Sa ngayon, isa sa ilalim ang bangkay ng suspect sa autopsy para malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Winasak ng landslide ang mga bahay pati ilang classroom sa Lopez, Quezon. Pati ang riles ng PNR apektado. Nasa frontline balitang yan si Mon Gualvez. Nagkasira-sira ang mga bahay sa barangay Matinik sa Lopez, Quezon. Ang ilan halos magiba na at hindi na mapakikinabangan. Ang bahagi ng highway papunta sa barangay Hondagua nangalahati. Dulot yan ng landslide mula sa 2 araw na pag-ulan sa lugar. Isang lane na lamang tuloy ang nadaraanan sa kalsada. Bawal dumaan ang mga mabibigat na sasakyan. May parte kasing walang lupa sa ilalim ng semento kaya nanganganib itong bumigay. Pati riles ng PNR sa lugar nasira. 2 classroom din sa Matinik Elementary School ang nasira ng landslide.
Sa kabuuan, 15 bahay ang nasira. Pinutol muna ang supply ng kuryente sa mga sirang bahay. Higit 50 pamilya ang apektado na nanunuluyan ngayon sa barangay hall ng Matinik. Nag-deploy na ng mga tauhan mula sa Safety Traffic Management Group para magmando ng traffic sa sirang kalsada. Patuloy ang assessment sa pinsala ng landslide. Kasalukuyan namang inaayos ng Quezon LGU ang ayuda para sa mga apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Marami pa raw irregularidad sa Department of Education noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Ang kailangan maipaliwanag muna, kaya tinapyasan ng Kongreso ang budget nila sa susunod na taon. Pero si Pangulong Bongbong Marcos gagawa na raw ng paraan para maayos ang pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Dismayado si Education Secretary Sonny Angara matapos tapyasan ng 12 billion pesos ng Bicameral Committee ang pondo ng Department of Education sa susunod na taon. Partikular na tinamaan ang computerization program ng DepEd na tinanggalan ng 10 bilyong piso. Ayon kay Angara, nakalulungkot ang ginawa ng BICAM. Lalo't mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanawagan noong SONA na tumulong sana ang Kongreso na tugunan ang pangungulelat ng bansa sa larangan ng digitalization. Nagsabi na raw ang Pangulo na siya mismo ang hahanap ng paraan para ayusin ang budget ng DepEd. Pati ang ibang senador gustong maibalik ang inalis na pondo. Sana mai-restore po uli yun. Kasi yung natanggal ay 10 billion on computerization. Diyan pa naman tayo mahina. Ang hina ng ating mga kabataan. Depensa naman ng mga kongresista, maraming anomalya sa computerization program ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Gaya ng mga laptop na 2023 pa binili pero hindi pa naipamimigay sa mga teacher. Kinuwestiyon din nila ang report ng COA sa higit 11 billion pesos na pondo sa computerization noong 2023 na higit 2 bilyong piso lang ang nagamit. Nung nakaraang mga panahon, nagiging notorious ang DepEd sa pagiging delay nila sa kanilang mga procurement. At lalong-lalo na yung pag-uphold nila ng transparency and accountability. Sa ilalim ng konstitusyon, edukasyon dapat ang may pinakamalaking alokasyon sa national budget taon-taon. Pero kung bersyon ng 2025 budget ng BICAM ang titignan, mas malaki ang 1.1 trillion pesos na ibinigay sa DPWH kumpara sa 737 billion pesos lang ng DepEd. Paglilinaw naman ng mga kongresista, mas malaki pa rin ang nakalaan sa education sector. Bukod pa kasi ang pondo para sa CHED, TESDA, state universities and colleges at mga nakalinyang infrastructure projects gaya ng school buildings. Hindi naman po porke bumaba hindi na po priority. Meron lang po mga programa na kailangan nating i-reassess. Ang Makabayan Bloc, kinundena ang malawakang budget cut sa iba't ibang ahensya para sa 2025. Nananawagan sila na mag-reconvene ang BICAM para ibalik ang budget sa social services at alisin ang anilay pork barrel allotments. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Dinepensahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang hindi pagbibigay ng subsidiya sa PhilHealth para sa susunod na taon. Habang tinapyas naman ang budget ng DepEd, susubukan daw ibalik. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Kahit marami ang umalma sa zero subsidy para sa PhilHealth sa taong 2025, kinampihan pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon ng Bicameral Committee. Sabi ng Pangulo, nasa 500 billion pesos ang reserve fund ng PhilHealth. Pero 260 billion pesos lang daw ang kailangan nilang pondo sa buong taon, kaya sobra pa ang kanilang reserve fund. I know na naaabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. Hindi naman daw kasi budget ang problema ng PhilHealth kundi sistema. The reason that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy will lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's
That's a simple explanation there. Pero sa pondo naman ng Department of Education, ibang tingin dyan ni Pangulong Marcos. Inaayos na raw nila ang pagbabalik sa tinapyas nitong budget. Binawasan kasi ng mahigit 10 bilyong piso ang 2025 budget ng DepEd dahil sa umano'y delayed procurement sa kanilang computerization program. So we're working on it to make sure that we will restore it. I do not want to line item veto anything because that just gets in the way. Binigyang diin ni PBBM ang pangangailangan ng pondo para sa infrastructure projects, lalo't dito papasok ang flood control. Sa kabila ng mga issue sa pondo, sisikapin daw ni Pangulong Marcos na lagdaan ang proposed 2025 national budget bago magpasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Nasa detention facility na ng Kamrang dating hepe ng Mandaluyong Police na si Colonel Hector Grijaldo. Ayon kay House Quad Committee Overall Chair Congressman Ace Barbers, dinampot si Grijaldo habang nagpapacheck up sa ospital noong December 14. Oktubre nang dumalo sa pagdinig ng Senado si Grijaldo. Dito niya inakusahan sina Congressman Dan Fernandez at Benny Abante na pumilit daw sa kanyang kumpirmahin ang reward system sa drug war. Bagay na tinanggi naman ng dalawang kongresista. Dahil sa mga paratang, 4 na beses siyang pinatawag ng Quadcom pero hindi sumipot. Kaya inisyuan na siya ng contempt order noong nakarang linggo. He wants to stay in the hospital and have a hospital arrest. But of course, we did not allow that because sabi ng mga doctors niya, pwede naman ambulatory siya, pwede na siyang lumabas, pwede siya maglakad. There's no reason for him to stay in the hospital. 11 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Makati City. Sa Pasig naman, isang residente ang nasawi ng matrap sa nasunog na bahay. Yan at iba pang insidente ng sunog sa Frontline Report ni Hannibal Talete. Mula sa malayo, kita na ang malaking apoy sa residential area sa barangay Pinagbuhatan, Pasig. Tumagal ng 3 oras bago naapula ang sunog na yan. Mahigit 30 bahay. 60 pamilya ang naapektuhan sa sunog. Isang lalaking 19 anyos ang patay matapos matrap dahil sa sunog. Inaalam pa ang mitsa ng apoy. Kita sa video ang paglamon ng apoy sa 2 bahay sa barangay Kasilawan, Makati pasado alas 10 kagabi. Sa taas ng apoy, naabot na ilang kable ng kuryente. Wala nang naisalbang gamit ang mga nasunugang residente. Inuna ko muna yung tita ko kasi may sakit, bedridden din po. Nakalabas po, may tumulong po sa akin. Wala po ako ito lang cellphone lang po. Tsaka yung anak ko, tsaka yung papa ko. Tumagal ng halos 2 oras bago naapula ang sunog. Wala namang nasaktan. Pero 11 pamilya ang naapektuhan. Tinatayang na sa 3.6 million pesos ang halaga ng napinsala. Sa barangay hall muna, manunuluyan ang mga nasunugan. Makapal na usok naman ang sumalubong sa mga bumbero nang apulahin nila ang sunog sa isang tindahan sa Carriedo sa Quiapo, Maynila. Ayon sa Bangladeshi na may-ari ng tindahan, nakauwi na siya nang mabalitaan ng sunog. Wala raw siyang ideya kung ano ang pinagmulan ng apoy. Lalo't pinatay nila ang lahat ng appliances bago umuwi. Umabot sa 2 milyong piso ang halaga ng mga panindang natupok. 2 palapag ng commercial building ang nadamay sa sunog. 30 bahay naman ang nasunog sa Upper Smoky Mountain sa Balut, Tondo. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na karamihay gawa sa light materials. Wala namang napaulat na nasugatan. Hindi pa tukoy ang sanhi ng apoy. Sumiklab ang sunog kaninang alas 8 ng umaga sa Dr. Philemon C. Aguilar Memorial College sa Pamplona 3, Las Piñas City. Nasunog ang 2 palapag ng isang building ng eskwelahan. Wala namang nadamay na estudyante dahil naka-Christmas break na ang kolehiyo. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Nakaabang na nga ang UP community ngayong may bonfire celebration na ulit sila dahil sa panibagong championship. Live mula sa UP Diliman sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, kamusta ang preparations dyan? Fifi, alam mo, handang-handa na ang buong UP community para sa gagawing bonfire celebration dito sa Sunken Garden sa UP Diliman. Bihira lang ang selebrasyon na ito na ginagawa lamang ng UP kapag nagkakampyon ang kanilang mga varsity teams. Maaga pa lang, marami ng mga isko at iska ang nakaabang dito sa Sunken Garden.
kahit marami sa kanila nag-undergo ng finals week nila. Sobrang sarap raw sa feeling na subaybayan ang pagbangon at tagumpay ng UP sa men's basketball. Sa ngayon lang ulit nagkaroon ng bonfire matapos ang 2 taong paghihintay. Bago ang tagumpay kagabi, 2022 o noong season 84 nang huling mag-champion ang Fighting Maroons. Ito na ang ika-4 na kampyonato ng Maroons sa kasaysayan ng liga. Gaya ng championship run nila noon, binandera ni graduating guard at finals MVP JD Kagulangan ang UP. Bukod sa mga nag-champion, minsan nang nag-bonfire ang UP nang maputol nila ang 72-game losing skid noong 2014. Fifi, bukod sa men's basketball team, bibigyang parangal din dito sa bonfire celebration ang mga nagsipagkampiyon na team ng track and field at maging ng badminton. Hindi lang sa Diliman campus ginagawa ang bonfire celebration na to dahil ang ibang UP campuses din sa buong Pilipinas ay nagse-celebrate ng tagumpay ng UP. Yan ang latest mula dito sa Sangked Garden. Fifi? Maraming salamat, Ian Suyu. At sa basketball pa rin, hindi lang mga taga-Diliman ang nagse-celebrate ngayon. Namayagpag din sa UAAP Women's Basketball Finals ang NU Lady Bulldogs. Nabawi ng NU ang corona matapos silang iligpit sa Game 3 ang defending champions na UST Growling Tigresses sa Big Dome kahapon. Dikit pa sa first half ang dalawang koponan pero umalagwa ang NU sa second half hanggang sa makuha ang panalo. Ito na ang ika-8 titulo ng Lady Bulldogs sa women's basketball sa loob ng 9 na taon. Nanguna sa opensa nila ang finals MVP na si Shelo Pagdulangan na gumawa ng 21 points at 9 rebounds. Mga kapatid, kung sa Pilipinas, meron tayong bibingka at puto bumbong tuwing Pasko. Sa ibang parte naman ng mundo, uso po ang gingerbread house. Isa po itong uri ng confection na karaniwang gawa sa gingerbread biscuits. Pinapalamutian ito ng frostings, gumdrops at iba pang candy elements. Sinasabing nagsimula ang tradisyon ng gingerbread house as early as 1800s sa Germany. Pero mas sumikat ito noong 1812 nang ilabas ang kwentong Hansel and Gretel. Kwento po yan ng magkapatid na nagoyo ng isang witch na pumasok sa kanyang lair dahil sa katakam-takam na bahay. Ang pamimigay naman ng gingerbread cookie ay sinasabing nagsimula noong panahon ni Queen Elizabeth I noong 15th at 16th century. Pero at that time, hindi pa bahay ang korte, kundi tao o yung tinatawag na gingerbread man. Yan po ang ipinamimigay na regalo ng reyna sa mga bumibisita sa kanya. Usually, ay kahawig pa nga ng bisita ang natatanggap niyang gingerbread man. Pero paano nga ba naging related sa Christmas ang gingerbread house? Sinasabi kasing nag-coincide o tsumempo ang Pasko sa harvest season ng mga spice na ginagamit sa paggawa nito. Hanggang sa naging tradisyon na ang paggawa nito as a form of family bonding. Not so Christmassy man ang history ng gingerbread house, hindi maikakailang may kakaibang Pasko feels itong hatid. Maging kasing sweet din po sana ng Pasko nyo ang gingerbread house. At gaya nga po ng lagi po nating sinasabi na ang K-alaman ay K-yamanan. K-okay. Susunod, higit 1,000 nakatanggap umano ng confidential fund mula sa OVP. Wala raw birth record sa PSA. MU Lady Bulldogs nabawi ang corona sa UAAP Women's Basketball kontra sa UST. At mga bigating personalidad nagsama-sama sa concert sa Palasyo. Tuloy-tuloy pa ang makabulang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Wala raw birth records ang mahigit 1,300 tumanggap umano ng confidential funds mula sa Office of the Vice President.
Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mula sa halos 2,000 individual na inuugnay sa confidential funds, mahigit 600 lang daw ang most likely match sa kanilang records. Ayon kay House Committee on Good Government Chairman Joel Chua, kung hindi nga raw mahanap sa records ng PSA ang mga pangalang ito, malamang daw ay invento files lang ang mga ito. Posible rin daw na gawa-gawa lang ang acknowledgement receipts para sa confidential funds. Nauna na rin sinabi ng PSA na wala silang record ng Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin na nakasaad sa mga resibo. Dito natin makikita na merong systematic fraud, no, na ginagawa nila, no, sa paggamit ng confidential fund. Parang ito yung mga nangyayari no na ginagawa sa Recto, no, dinodoktor yung mga dokumento. So kailangan itong maimbestigahan. Tuluyan nang na-impeach si South Korean President Yoon Suk Yeol matapos ang maiksi niyang martial law. Sa 300 mambabatas kasi 204 ang suportado sa impeachment laban kay Yoon. 85 ang kontra habang 8 boto naman ang invalid. Pati kasi ang ruling party ni Yoon sinuporta ng pagpapatalsik sa kanya. Nayak pa nga mga South Koreans dahil dyan. Idinaan pa nila sa protesta ang anilay pagkabuhay ng demokrasya. May 6 na buwan naman ang South Korean court kung tuluyan ng sisibakin si Yoon sa pwesto. Sa ngayon, si Han Duck-soo ang acting president ng South Korea. Pinakawalan na ng mga veterinaryo sa Brazil ang nasagip nilang heron dahil sa plastic cup sa leeg nito. Muling malayang nakalipad ang ibon matapos tanggalin ang plastic cup na na-stuck sa leeg nito. Kinailangang operahan ang ibon dahil nagkasugat-sugat ang lalamunan nito mula sa plastic cup. Ayon sa mga doktor, ilang araw na hindi nakakain ang ibon dahil dito. Kung hindi raw agad nasagip ang ibon, posibleng ikinamatay niya ito. Naging usap-usapan ang ibon na yan sa Brazil dahil patunay daw yan na lumalalang o sa lumalalang epekto ng plastic pollution sa wildlife. Mula sa isang libro, nabigyang daan ang isang programa na nagbigay ng pagkakataon sa mga person deprived of liberty o mga PDL na magkaroon ng ekstrang oras para makasama at makabanding ang kanilang mga anak. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Hindi lamang mga PDL o person deprived of liberty ang naparurusahan kapag sila'y nakukulong. Ang kanilang mga anak ay nangungulila sa gabay ng magulang. Ang librong Stella ay hango sa totoong kwento ng mga anak ng bilanggo. Yung story po ng Stella is based sa mga na-research lang din po namin. Parang sa tingin po namin na ano yung ma-feel nila or yung mga mangyayari, ganon. Ito ay naging daan upang magkaroon ng programa na nagbibigay pagkakataon sa mga PDL na makasama ang mga anak na naiwan sa labas ng bilangguan. With the Stella Project, nagkaroon ng mas makabuluhan in terms of bonding kasi maraming magulang na first time nilang nagagawa yung mga bagay na nagawa nila with the Stella. Like for example, with that 3 hours namin, first time nilang nagawang nakabanding, nakalaro yung anak nila na hindi nila nagagawa sa labas. Sa tulong ng Humanitarian Legal Assistance Foundation o HLAF, ang mga student volunteers mula sa mga universidad at kolehiyo sa bansa ay nagsasagawa ng storytelling sessions sa nasa 60 PDLs mula sa iba't ibang jail facilities sa Quezon City. Bukod pa ito sa regular na visiting hours sa mga PDL. Ang gusto talaga mangyari with the Stella Project is ma-institutionalize sa mga BJMPs natin o sa mga jails natin na kung saan bawat visit ng mga bata ay may magkakaroon sila ng mas makabuluhang bonding sa kanilang mga magulang. Kabilang si Amara sa mga natutulungan ng Stella Project. Kwento niya, mas lumalim daw ang koneksyon niya sa kanyang anak na halos 4 taon na niyang hindi nakakasama. Ang normal namin na face-to-face visitation ay limitado. Nung nagkaroon ng Stella program, talagang nakasama mong kumain, nakasama mong mag-color, nakasama mong mag-storytelling, talagang nakasama mo siya na may connection kayo na medyo matagal nyo nang hindi nagagawa simula nga nung na-commit or na-detain ako nito. Plano ng Stella Project na makabisita sa mas marami pang kulungan upang magtuloy-tuloy ang tila reunion ng mga PDL sa kanilang mga anak. Ang mga ganitong inisyatibo ay magsisilbing tulay na maglalapit sa mga pamilyang natanggalan ng kalayaang magkasama at magpapalaya sa kanila mula sa madilim na rehas ng kalungkutan. Nagbabalita mula sa Frontline,
Mon Gualvez, News 5. Nasa Pilipinas pa rin ang corona sa M6 o Mobile Legends World Championship. Kasunod yan ang commanding win ng Fnatic Onyx Philippines kontra sa Team Liquid Indonesia. Total sweep ito para sa Onyx na walang talo sa 7 laro papunta sa championship. Ito na rin ang ikalimang sunod na title ng Pilipinas sa Mobile Legends World Championship. Tinanghal na Finals MVP ang gold laner ng team na si Kellera. At mag-uuwi ang Onyx Philippines ng $320,000 o nasa 18 million pesos na cash prize. At yan ang buwan naman ng sports updates natin ngayong Lunes. Thank you so much for tuning in. Ako po si Fifi Sharma. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, isang espesyal na concert ang ginanap sa Palasyo ng Malacanang bilang selebrasyon sa muling pagsigla ng industriya ng pelikulang Pilipino. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. It's a showbiz family affair. Powerhouse na naging performances sa Malacanang Palace led by the one and only divine diva, Shasha Padilla. Para sa konsyerto sa Palasyo para sa pelikulang Pilipino. Sa pambihirang pagkakataon, ang ilan sa mga bigati nating bituin at mga movie producer ay nagsama-sama po rito sa Kalayaan Grounds ng Malacanang Palace para syempre i-celebrate ang husay ng gawang Pilipino. Ang event din na ito ay isang pruweba na mas titibay pa ang suporta ng gobyerno para sa industriya. Mula kay Bossing Manny V. Pangilinan at iba't ibang industry producers, directors at celebrities. Present para sa kauna-unahang event na ito. Trending agad ang pabuenas ni megastar Sharon Cuneta kay President Bongbong Marcos at First Lady Liza Marcos, kasama ang asawa na si former Senator Kiko Pangilinan. Pinost na agad ni Mega ang selfie nila. Early birds naman ng The Kingdom Stars na sina Christine Reyes, Sid Lucero at Sue Ramirez. This is the first time I think this has happened and it's so relevant. It should have happened a long time ago. Say naman ni MediaQuest President and CEO Jane Basas, malaking boost daw ito sa moral ng mga taga-industriya. Kami just really excited for the film that we have, our director, very proud of him. And I hope everybody supports us beginning December 25. Para naman kay Ken, pagkakaisa at hindi politika ang kailangan para mas mapalakas pa ang industriya ng pelikulang Pilipino. I'm all for it. It feels really good that they support our artists, fellow artists, and Philippine cinema. So dapat every year may ganito talaga. Sa huli ay nagsama-sama sa entablado ang lahat ng entries ng MMFF para sa 50th year nito kasama ang Pangulo at First Lady. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, siksik sa performances mula sa mga bigating artist ang libreng pa-concert ng Smart sa BGC. Kabilang po sa mga inabangan sina Bamboo, Arthur Neri, Moira de la Torre at Bel Mariano. Nagbabalik si MJ Marfori. Todo max na hatawan, todo max na kantahan. Yan ang maagang pamasko na hatid ng ilan sa mga bigating artist sa ginanap na concert event ng kapatid natin sa MVP Group na Smart Communications sa BGC Taguig. Humataw sa dance floor si AC Bonifacio. Senti mode naman ang hatid ni Moira de la Torre kung saan kinanta niyang ilang bagong songs mula sa newest album na I'm Okay. Historic naman ang ginawa ni Arthur Neri dahil siya ang performer sa kauna-unahang 5G-powered concert ng Smart. Nagulat po ako nang in-invite ako kasi yun nga yung po yung sabi, first ever 5G concert. Rock and roll to the max ang paandar ng isa sa mga OPM icon na si Bamboo. Very cute at demure naman ang Smart Ambassador na si Bel Mariano sa kanyang sing and dance performance. Dahil sunod-sunod ang concert moment ni Bel, mas magpo-focus nga ba si Bel sa kanyang music career? Let's see, hopefully I get to release more songs next year. I want to write more.
It's such a fun experience, you know, to be able to see other people here and sharing awesomeness with them. So, thank you to Smart for giving me this opportunity. Bukod sa pagiging bahagi ng Smart, nagpapasalamat si Belle sa tagumpay ng serye nila ni Donnie na How to Spot a Red Flag. Maraming salamat po. It really means a lot. Sobrang nakakatuwa because this project is a feel-good project and I'm so happy to be part of this. And thank you so much sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa Spot a Red Flag. Bida sa All-Star event ang Smart 5G Max Experience at iba pang paandar ng telco para sa worldwide Filipino. We introduced our 5G 3 weeks ago on our brand TNT. It was a huge turnout. This one is even a bigger turnout. It's a massive turnout. And it only shows to you that consumer satisfaction should always be the objective of any operator. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Ito pa nga, bentang-benta nga sa netizens ang dubbing TikTok video ng mga batikang aktres na sina Cherry Pie Picache at Charo Santos. Ang dalawa, give na give naman sa pagiging dubbers. Ang sakit mo kasi magsalita pag galit ka. Sus, wala pa yan. Kung naririnig mo lang yung nasa utak ko, yung mga hindi ko sinasabi. Like ano? Example? Wag. Bakit? Masakit. Talaga? Baka di mo kayanin. As in? Obvious naman with 576,000 hearts na kinaaliwan ang video ng mga netizens. All praises din ang lahat sa husay ng dalawang aktres. Sabi nga nila, these are the icons living in their TikTok era. At yan nga po ang ating kay-alaman at showbiz updates ngayong Lunes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. O mga kapatid, ang bilis. Ramdam nyo na ba? 9 days na lang, Pasko na. Handa na ba kayo? Handa na! Kami ni Papu. Oo nga, lalo na si Fifi, handang-handa. Saan ka magpapasko? Dito lang? Pinas lang po. Pilipinas. Saan kakasama tayo? Tayo. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline, Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.